I want you in my bed. Katawan mo magiging kabayaran sa ginawa mong pagtatago sa akin ng totoo. Ito ang marahas na banta ni Mike Owen Montenegro, isang makapangyarihan at walang kasing sungit na bilyonaryo sa kanyang dating asawa na si Charisse May. 6 na taon na ang nakalilipas na matapos ang kanilang 1-year contract marriage. Maayos silang naghiwalay sa papel, ngunit ang isang gabing puno ng matinding init at pagnanasa bago sila tuluyang magkalayo ang naging mitsa na isang malaking pagbabago. Buntis si Charisse, isang bagay na wala sa kontrata at alam niyang magiging banta sa buhay ng kanyang dinadala sa malamig na mundo ng mga Montenegro. Upang protektahan ang kanyang anak, tumakas siya na walang iniwang bakas. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siyang mahina at tahimik na babae na basta-basta na lamang yuyuko. Siya na ang palaban at matatag na si Charisse, ang CEO ng sarili niyang kumpanya na walang inuurungan at walang kinatatakutan. Ngunit paano siya lalaban kung ang kanyang makakalaban ay ang lalaking kaya sa isang minahal niya? At paano kapag natuklasan ni Mike ang kanyang pinakatatagong lihim na hindi lang isa kundi kambal ang kanyang tinago sa loob ng 6 na taon? Sa pagitan ng selos, panganib, mula sa ambisyosang bagong nobya ni Mike na si Sabrina at mga lihim na pilit binabaon, muli silang magsasalo sa isang nag-aalam na gabi na magpapaalam muli sa kanilang mga damdamin. Papayag ba si Charisse na maging kabit o parausa na lamang? O gagamitin niya ang kanyang tapang upang proksain ang imperyong sumira sa kanya, lalo na kapag muli na namang nagbunga ang kanyang muling pagpapadala sa init ng nakaraan? Isang kwento na matinding pagnanasa, paghiganti at pag-ibig na susubukin ng oras at ng mga lihim. Galit at pag-ibig na muling susubukan ng panahon. Tunghayan kung paanong haharapin ng isang mas matapang na Charisse ang makapangyarihang bilyonaryo na kaya sa isang lalaking minahal niya, lalo na kapag natuklasan nito ang tungkol sa kanyang kambal. Muli, ako si Miss Sandra, ang inyong narrator. Kumikislap ang napakalaking kristal na chandelier sa gitna ng Grand Ballroom ng The Grand Lux Hotel, ang pinakasikat at pinakamahal na pasyalan ng mga pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Ang tunog ng mga basong nag-uumpugan, ang mahinang tugtog ng klasikong biolin at ang eleganteng tawanan ng mga bisita ay nagbibigay palamuti sa isang gabing puno ng kapangyarihan at salapi. Sa gitna ng karagatan ng mga taong nakasuot ng mamahaling tuxedo at mga eleganteng gown, nakatayo si Charisse May Corpus. Hawak niya ang isang baso ng pinalalamig na pulang alak habang ang kanyang tingin dahan-dahang gumagala sa buong silid. Suot niya ang isang kulay dugong gown na gawa sa pinakapino at pinakamahal na seda. Hapit na hapit to sa kanyang kurba, nagpapakita ng kanyang porselanang balat at leeg na pinalalamutian ng simpleng kwintas na gawa sa brilyante. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay at nakatuwid ng pino sa kanyang likod. Walang sino man sa silid ang makakahula na ang kaakit-akit, tiwala sa sarili at matagumpay na negosyanteng ito ang nagmamay-ari ng isang sumisikat na kumpanya ng mga produktong pangkagandahan ay ang dating babaeng tahimik, mahiyain at walang laban sa pader ng mga Montenegro. 6 na taon na nakalipas, mula nung araw na pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa isang kasunduan na nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit nagbigay rin sa kanya ng pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. 1 taon na nakasaad sa kontrata ng kasal ni Mike Owen Montenegro, isang formalidad lamang upang maayos ang legal na usapin ng mga lupain at kumpanya ng pamilya Montenegro. Sa loob ng 1 taon na yon, natutunan niyang mahalin ang lalaking napakalamig ang pakikitungo sa kanya. Ngunit sa huling gabi ng kanilang kasunduan, bago formal na naputol ang kanilang ugnayan, nagkaroon na isang di inaasahang pagkakamali. Isang gabi na matinding init, pagnanasa at labis sa damdamin na nag-iwan ng isang malaking bakas sa kanyang buhay. Nang malaman ni Charisse na siya'y nagdadalang tao, pagkalipas ng ilang linggo, naghari ang matinding takot sa kanyang puso. Alam niyang sa malamig at walang pusong mundo ng mga Montenegro, ang isang sanggol na hindi kasama sa kontrata ay ituturing lamang na isang balakid. Natakot siya na baka pilitin siyang ipalaglag ang bata o kaya naman kukunin to sa kanya kapag nalaman ni Mike. Kaya bago pa man tumaas ang araw at matuklasan ng sino man ang kanyang lihim, tumakas siya. Nilisan niya ang mansyon, bitbit ang kanyang mga gamit at ang sanggol sa kanyang tiyan.
At ngayon bumalik siya, hindi upang magmakaawa, kundi upang ipakita sa lahat na ang babaeng tinapon at minaliit noon ay mas matatag na ngayon kaysa kailanman. Habang nakikipag-usap si Charisse sa ilang mga banyagang mamumuhunan, biglang bumalik ang paligid sa pintuan ng ballroom. Ang mga mata ng mga tao unti-unting lumipat sa bagong dating na panauhin. Nandito na ang CEO ng Montenegro Enterprises. Pabulong na sabi ng isang negosyanteng nakatayo sa tabi ni Charisse. Bagyang napatigil si Charisse, pakiramdam niya biglang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang katawan patungo sa pinto. Doon nakatayo si Mike Owen Montenegro. Mas lalo tong naging kabig-bigani sa nakalipas na 6 na taon. Ang kanyang matangkad at malapad na balikat balot na isang kulay ngiping tuksido na sadyang itinabi para sa kanya. Ang kanyang jawline ay mas lalo pang naging mabalasik at ang kanyang mga matang kulay tsokolate nagtataglay pa rin ng pamilyar na lamig at kapangyarihan na kayang magpaluhod sa kahit sino pang humaharap sa kanya. Habang naglalakad si Mike papasok sa ballroom, kumalat ang kanyang tingin sa paligid. At sa gitna ng daan-daang tao, huminto ang kanyang tingin kay Charisse. Para silang dalawang taong nakatayo sa gitna ng isang bagyo. Ang ingay ng paligid unti-unting nawala sa pandinig ni Charisse. Nararamdaman niya ang matinding titig ni Mike na tila tumatagos sa kanyang buong pagkatao. Isang titig na may halong gulat, galit at isang di may paliwanag na pagnanasa. Hindi gumalaw si Charisse. Inayos niya ang kanyang pagtayo. Tinaas ang kanyang baba at pilit pinanatili na walang emosyon ang kanyang mukha. Nagsimulang humakbang si Mike patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki ay parang tambol na pumukpok sa dibdib ni Charisse. Nang makalapit to, amoy na amoy ni Charisse ang pamilyar nitong pabango. Isang timpla ng amoy ng kape, tabako at mahal na kahoy na pangarap niyang malimutan sa loob ng 6 na taon. Matagal din kitang hinanap, Charisse. Ang baritonong boses ni Mike ay dumaloy sa hangin. Mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Huminga ng malalim si Charisse. Pinigilan niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at tinitigan ng diretso si Mike sa mga mata. Mr. Montenegro, malamig at formal na bati ni Charisse na parabang isang estranghero lamang ang kanyang kausap. Isang karangalan ang makita kang muli sa gabing ito. Kumunot ang noo ni Mike. Ang kanyang mga mata ay dumilim sa galit sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng babae. Gumawa siya ng isa pang hakbang pabalik sa gawin ni Charisse, sapat upang maipit to sa gilid ng isang mesa ng alak. Mr. Montenegro, pabulong na sabi ni Mike, ang kanyang boses ay naging mabalasik. Ganyan mo na ba itawag ang lalaking dating nagmamay-ari sa'yo? Sa lalaking pinatakasan mo pagkatapos mong gumawa ng kasalanan? Dating nagmamay-ari, Mike? Matapang na sagot ni Charisse habang di tinutuon ang tingin sa iba. Nakalipas na ang kontrata natin. 6 na taon na ang nakalilipas. Walang sino man ang nagmamay-ari sa akin ngayon maliban sa sarili ko. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Mike. Akala mo ba talaga matatapos lahat dahil lang sa umalis ka? Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin, Charisse. Hindi mo alam kung anong uri ng impyernong pinagdaanan ko nang magising akong wala ka na sa tabi ko. Bago pa man makasagot si Charisse, isang matinis at maarteng boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap mula sa likod ni Mike. Babe, kanina pa kita hinahanap. Bakit ka pumunta rito? Isang magandang babae na nakasuot ng kumikislap na pilak na gown ang lumapit at mabilis na humawak sa bisig ni Mike. Si Sabrina Villarreal, isang tanyag na modelo mula sa isang mayamang pamilya ng mga negosyante. Sinandal ni Sabrina ang kanyang ulo sa balikat ni Mike habang nakatingin ng mababa at puno ng pagdududa kay Charisse. Sino siya, babe? Tanong ni Sabrina habang nakatingin sa mukha ni Charisse mula ulo hanggang paa. Isang bagong investor? Tumingin si Mike kay Charisse. Ang kanyang mga mata naging singlamig ng yelo, ngunit may nag-aalab na apoy sa ilalim nito. Wala, Sabrina. Malamig na sabi ni Mike habang hindi inaalis ang tingin kay Charisse. Isang lumang kakilala na nagkautang sa akin ng napakalaking bagay at pumunta dito upang magbayad. Tinitigan ni Charisse si Sabrina pagkatapos ay muling tumingin kay Mike. Walang anumang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng isang simpleng ngiti na puno ng tiwala sa sarili.
Mali ka, Mr. Montenegro. Wika ni Charis bago dahan-dahang humakbang papalayo sa kanila. Wala akong utang sa'yo. At kahit kailan hindi ako magiging obligado magbayad ng isang bagay na matagal ko nang tinapon. Tinalikuran sila ni Charis at dahan-dahan naglakad patungo sa labas ng ballroom. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang mainit at nagbabantang titig ni Mike na nakasuntok sa kanyang likod. Isang patunay na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas matinding labanan. Nang makalabas si Charis sa mainit at magulong ballroom ng hotel, agad sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Mabilis bawat takbang niya patungo sa nakaparadang sasakyan sa pinakadulong bahagi ng VIP parking area. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa mamahaling pouch bag bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot kay Mike kundi dahil sa matinding kaba para sa kanyang dalawang anak. Sina Liam at Ethan, ang kanyang 6 na taong gulang na kambal, ang pinakamahalagang kayamanan na kailanman di matutumbasan ng anumang ari-arian o salapi ng mga Montenegro. Nang makaalis siya noon sa mansyon, wala siyang ibang iniisip kundi protektahan ang sanggol sa kanyang tiyan. Ngunit laking gulat at galak niya nang malamang kambal pa lang kanyang dinadala. Sa loob ng 6 na taon sa ibang bansa, nagpakahirap siya upang itaguyod ang dalawang bata ng mag-isa. Binuo niya ang sariling pangalan at negosyo upang makatayo sa sariling mga paa. Ayaw niyang dumating ang araw na pumasok sa buhay ng kanyang mga anak ang pamilya Montenegro, isang pamilyang nakilala sa pagiging malamig, kalkulado at walang puso sa usapin ng dugo at tagapagmana. Nakarating si Charis sa tapat ng kanyang itim na SUV. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bag upang buksan ang pinto, ngunit bago pa man niya maidikit ang kanyang kamay sa hawakan, isang malakas at mayanglang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso mula sa likod. "Bitiwan mo ako!" Malakas sa sigaw ni Charis habang sinusubukang kumawala. Ngunit bago pa siya makasigaw muli para humingi ng saklolo, tinulak siya ng mabilis ngunit maingat sa loob ng isang nakaparada na itim na limousine na nakatigil sa tabi ng kanyang sasakyan. Mabilis sumara ang pinto ng sasakyan. Narinig niya ang tunog ng otomatikong pagsiselyo ng mga pinto mula sa driver's seat. Napakadilim ng loob ng sasakyan. Ang tanging liwanag lang ay ang manipis na sinag ng ilaw mula sa mga poste sa labas na tumatagos sa nakaitim na salamin. Nang maiayos ni Charis ang kanyang pagkakaupo sa leather seat, napasingap siya na makita ang lalaking nakaupo sa kanyang tapat. Dahan-dahan lumapit si Mike patungo sa kanyang tabi hanggang maipit sa Charis sa pagitan ng pader ng sasakyan at ng malapad nitong katawan. "Anong kabastusan to, Mike?" Galit na sigaw ni Charis habang pilit tinutulak ang dibdib ng lalaki. "Umalis ka sa harapan ko. Isusumbong kita sa mga pulis sa ginagawa mong pagtangay sa akin." Bahagyang dumiin ang kamay ni Mike. Sa magkabilang tabi ng upuan ni Charis na tuluyang nagkulong sa kanya sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman ni Charis ang matinding init na ibinubuga ng hininga ni Mike sa kanyang balat. Ang amoy ng alak at ng pamilyar nitong pabango ay tuluyan ng pumuno sa paligid. "Pulis?" Pabulong na wika ni Mike. Ang kanyang boses ay mababa, mabalasik at puno ng matinding galit. "Subukan mo, Charis. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang susundin ng mga otoridad sa lungsod na to." "Abuso ka talaga," singhal ni Charis. "Wala ka ng karapatan sa akin. Wala na tayong ugnayan." "Wala?" Nilapit pa ni Mike ang kanyang mukha sa tenga ni Charis. Ang labi ng lalaki halos dumikit na sa sensitibong balat sa leeg ng babae na nagdulot ng isang matinding kilabot sa buong katawan ni Charis. 6 na taon, Charis. 6 na taon na halos mabaliw ako sa paghahanap sa'yo. Tumakas ka sa gitna ng gabi pagkatapos ng gabing yon. Inakala mo ba talagang makakalimutan ko ang ginawa mo na pagtatago sa akin ng totoo?" Napatigil si Charis. Naramdaman na matinding kaba sa kanyang dibdib. May alam na ba siya sa kanyang kambal? Tanong ng kanyang isip. Ngunit pilit niyang tinago ang kanyang pag-aalinlangan at pinanatili ang matatag na tingin. Walang dapat pag-usapan. Natapos ang 1 taong kontrata natin, may karapatan akong umalis kung kailan ko gusto. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Mike. Inabot ng kanyang kamay ang baba ni Charis, piritong tinapat sa kanyang mga mata. Ang mga mata ng bilyonaryo ay nag-aalab sa matinding pagnanasa at galit. "Hindi pa tayo tapos, Charis.
hanggat hindi ko nakukuhang lahat ng nararapat para sa akin, sabi ni Mike habang mas lalong tinutulak ang kanyang katawan sa babae. I want you in my bed. Katawan mo ang magiging kabayaran sa ginawa mong pagtatago sa akin ng totoo. Marahas na bantang ito ang nagpatahimik sa buong sasakyan. Napatitig si Charisse sa kanya. Ang galit sa kanyang puso tuluyang sumabog. Sa halip na matakot o lumuha, mabilis niyang tinaas ang kanyang kamay at sinubukang sampalin si Mike. Ngunit mabilis na hawakan ng lalaki ang kanyang pulso sa gitna ng hangin. Hindi na ako ang lumang Charisse na pwede mong utos-utusan o takutin, Mike Owen Montenegro. Matapang at nanginginig sa galit na sabi ni Charisse habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi mo na ako magagawang alipinin o laruan. Subukan mo kung hawakan laban sa kagustuhan ko at sisiguraduhin ko ang buong imperyo ng mga Montenegro ay makikita ang tunay mong kulay. Bahagyang natigilan si Mike. Sa loob ng 1 taon na naging mag-asawa sila sa papel, kilala niya si Charisse bilang isang tahimik, mahinhin at laging sumusunod na babae. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang nag-aapoy sa tapang at walang anumang balak na yumuko sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang pulso ni Charisse, ngunit hindi pa rin inaalis ang kanyang tingin sa mga labi ng babae. Nagbago ka nga, pabulong na wika ni Mike. May halong bahagyang paghanga, ngunit mas nangingibabaw ang pagiging possessive nito. Ngunit kahit kano ka pa katapang ngayon, Charisse, sisiguraduhin ko, babalik ka sa akin. Hahanapin ko lahat ng tinago mo sa akin sa loob ng 6 na taon. At kapag nalaman ko ang totoo, walang sino mang makakaligtas sa akin. Mabilis na pinindot ni Mike ang unlock button sa kanyang pinto. Umalis ka na, bago pa man magbagong isip ko at hindi na kita pakawalan ngayong gabi. Mabilis binuksan ni Charisse ang pinto at lumabas mula sa limousine. Hindi na siya lumingon pa, agad siyang pumasok sa kanyang sariling sasakyan. Inihampas ang pinto at mabilis na pinatakbo ang sasakyan papalayo. Sa lugar na iyon, habang ang kanyang puso ay nagwawala sa matinding kaba at galit. Mabilis pinatakbo ni Charisse ang kanyang SUV patungo sa isang eksklusibo at tahimik na subdivision sa labas ng kabisera. Habang nakahawak ng mahigpit sa manibela, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Ang bawat salita ni Mike sa loob ng limousine ay paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isip. I want you in my bed. Hahanapin ko lahat ng tinago mo sa akin. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili. Handa siyang makipagsabayan sa kahit anong laro ng bilyonaryo, ngunit ang kanyang mga anak. Ang makita man lang ni Mike ang mga bata ay isang malaking banta sa kanyang tahimik na mundo. Nang ipark niya ang sasakyan sa garahe ng kanyang 2 palapag na modernong bahay, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang kanyang buhok. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak na siya ay balisa. Pagkabukas na pakabukas niya ng pangunahing pinto, agad na sumalubong sa kanya ang napakasarap na tunog ng tawanan ng 2 bata mula sa sala. Mommy! Sabay na sigaw ng 2 maliliit na boses. 2 maliliksing batang lalaki na nakasuot na pampatulog na terno ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Mabilis na lumuhod si Charisse at ibinuka ang kanyang mga bisig. Sabay na yumakap sa kanya sina Liam at Ethan. Niyakap sila ni Charisse sa napakahigpit. Sinigsik ang kanyang mukha sa malambot na buhok ng kanyang mga anak, habang dinarama ang pamilyar na amoy ng baby powder at gatas. Dito lamang muling kumalma ang nanginginig niyang puso. Bakit gising pa ang mga baby ko? Gabi na. Malambot at puno ng pagmamahal na tanong ni Charisse habang pinupunasan ng munting pawis sa noo ni Liam. Ayaw pa pong matulog ni Liam. Mommy, sabi ko sa kanya, dapat tulog na kami kasi late na. Mabilis sa sumbong ni Ethan habang nakangiti ng malapad. Pinapakita ang kanyang kulang na ngipin sa harap. Nagsisinungaling ka, Ethan. Ikaw kaya yung ayaw magpatay ng TV kasi tinatapos mo yung cartoon. Palaban na sagot naman ni Liam habang nakaturo ang maliit nitong daliri sa kapatid. Natawa ng mahina si Charisse. Kahit kambal, napakalaki ng pagkakaiba ng personalidad ng dalawa.
Si Liam mas palaban, madalas ang isip at madalas ay seryoso. Mga katangian ng mga mukha, matangos na ilong, ang hugis ng labi at ang matatalim na tsokolating mga mata, walang sino mang makikilala kung kaninong dugo ang nananaligtay sa kanila. O siya, tama ng sumbungan. Halika na sa kwarto, babasahan ko kayo ng kwento, sabi ni Charisse at inakay ang dalawa pataas sa kanilang silid. Pagkatapos ng dalawang kwento at ilang kanta, dahan-dahang pumatak sa antok ang kambal. Tinitigan ni Charisse ang payapang mukha ni Liam at Ethan habang pareho na silang mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang pisngi ni Ethan at dahan-dahan inayos ang kumot ni Liam. Hindi ko hahayaan na kunin kayo sa akin, pabulong na panata ni Charisse sa dilim ng silid, kahit anong mangyari. Samantala, sa pinakatuktok ng isang luxury tower sa gitna ng business district, nakatayo si Mike Owen Montenegro sa harap na napakalaking salaming bintana ng kanyang penthouse. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang baso ng whiskey na may yelo. Ang kanyang tuxedo jacket ay nakasabit na sa couch at ang dalawang itaas na pindutan ng kanyang polo ay nakabukas na. Nagpapakita ng kanyang matipunong leeg. Hindi siya makatulog, bawat bukas sa mukha ni Charisse. Kanina, ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa tapang, ang malamig nitong boses at ang pamilyar na amoy ng kanyang balat sa loob ng sasakyan ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Narinig niya ang mahinang pag-usad ng pinto. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador at ang kanyang kanang kamay na si Lucas. May nahanap ka ba? Malamig na tanong ni Mike nang di gumagalaw mula sa kanyang pagkakatayo sa harap ng bintana. Huminga ng malalim si Lucas, inayos ang hawak na folder. Boss, bumalik si Charisse 3 buwan nang nakalilipas mula sa Switzerland. Sa loob ng 6 na taon, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya ng mga produktong organic skincare, ang C Beauty Group. Mabilis tong lumago sa Europa at ngayon pumasok na sa lokal na merkado. Sumipsip si Mike ng kaunting whiskey. Alam ko na yan. Ano pa? Nag-atubili si Lucas na ilang segundo bago muling nagsalita. Nang umalis siya sa mansyon ninyo, 6 na taon na ang nakalilipas, dumiretso siya sa isang pribadong ospital sa probinsya bago lumipad patungong abroad. At may isa pa kaming nalaman, boss. Sa bahay na inuukupan niya ngayon sa subdivision, hindi siya nag-iisa. Bahagyang natigilan si Mike. Dahan-dahang humarap kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Anong ibig mong sabihin? May 2 batang lalaking kasama sa bahay niya, sir. 6 na taong gulang. Sila ay formal na nakarehistro sa ilalim ng kanyang apelido. Sa matinding gulat at bigla ang galit na lumalabas sa katawan ni Mike, naghigpit ang kanyang hawak sa baso ng whiskey, hanggang ito ay tuluyan ng mabasag sa kanyang kamay. Bumagsak ang mga piraso ng salamin at alak sa mamahaling sahig, kasabay na pumatak ng kaunting dugo mula sa kanyang palad, ngunit tila walang nararamdamang sakit si Mike. Nakatitig lamang siya kay Lucas. Ang kanyang chest ay mabilis na tumataas at bumababa. 6 na taon, 2 bata, kambal, pabulong at nanginginig na wika ni Mike habang pumasok sa kanyang isip ang huling gabi na magkasama sila bago tumakas si Charisse. Magpadala ka ng tao para mabantayan ang bahay na yon? Malamig at marahas na utos ni Mike habang pinupunasan ng tissue ang dugo sa kanyang kamay. Bukas na bukas din, pupuntahan ko sila. Naging lubang abala ang mga sumunod na araw para kay Charisse. Sa kanyang minimalist na opisina na kilalang business district, nakatutok ang kanyang pansin sa mga papeles at mga formal na kasunduan para sa pagpapalawak ng C Beauty Group. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, di mawala sa kanyang isip ang banta ni Mike at ang pangambang matuklasan nito ang kambal. Habang binabasa ni Charisse ang isang ulat sa kanyang mesa, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang anumang katok. Pumasok si Sabrina Villarreal. Nakasuot to ng isang mamahaling designer dress, may hawak na mamahaling bag at may bakas na matinding galit sa kanyang mukha. Mabilis sumunod sa kanyang likod ang sekretary ni Charisse na halatang natataranta. Ma'am Charisse, pasensya na po. Pinigilan ko po siya pero dediretso pa rin po siya. Inangat ni Charisse ang kanyang kamay upang patigilin ang sekretarya. Ayos lang, Johnny. Iwan mo muna kami.
Nang masara ang pinto, dahan-dahan, sumandal si Charisse sa kanyang swivel chair. Tinitigan niya si Sabrina ng malamig at walang anumang bakas ng takot. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na pumasok sa opisina ko nang walang pahintulot? Formal ngunit matalas na tanong ni Charisse. Lumapit si Sabrina sa harap ng mesa, malakas na iniyampas ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. Huwag ka nang magpanggap, Charisse. Alam ko kung anong balak mo. Bumalik ka rito para agawin si Mike sa akin, hindi ba? Natawa ng kaunti si Charisse, isang mahina at maikling tawa na puno ng pang-uuyam. Agawin? Sagot ni Charisse habang nakatitig sa mga mata ng modelo. Sabrina, kung gusto ko siyang agawin o bawiin, matagal ko nang ginawa. Sa'yo na siya. Walang sino mang naghahabol sa isang lalaking tapos na sa buhay ko. Sinungaling! Sigaw ni Sabrina, pilit pinipigilan ang nanginginig nitong boses sa galit. Nakikita ko kung paano ka tingnan ni Mike. Mula nang lumitaw ka sa gala night na yon, hindi na siya tulad ng dati. Pero mag-iingat ka, Charisse. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Ang pamilya Villarreal at ang pamilya Montenegro nakataktang magsanib sa negosyo at sa kasal. Huwag mong susubukang sirain yon. Kung ayaw mong mawala lahat ng meron ka, kasama ng 2 batang tinatago mo. Napatigil ang mundo ni Charisse sa huling sinabi ng babae. Ang malamig niyang ekspresyon, mabilis na napalitan ng isang matinding galit. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, lumapit sa tapat ni Sabrina. Anong sinabi mo? Pabulong, ngunit nagbabantang tanong ni Charisse. Bahagyang napaatras si Sabrina sa aura na ibinuga ni Charisse. Subukan mong idamay o lapitan ang mga anak ko, Sabrina. Wika ni Charisse habang tinuturo ang kanyang daliri sa mukha nito. At sisiguraduhin ko, bago mo pa maikasal ang sarili mo kay Mike, wala ka nang babalikang pangalan o negosyo sa pamilya mo o sa industriyang to. Subukan mo ako. Nanlamig si Sabrina sa narinig. Di niya inaasahan ng ganitong uri ng tapang mula sa babaeng inakala niyang madaling takutin. Nagpalit ng anyo ang kanyang mukha, mabilis nang kinuha ang kanyang bag. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nawala ng lahat sa'yo. Mabilis sasabi ni Sabrina bago padabog na tinalikuran si Charisse at lumabas ng opisina. Nang makalabas ito, napahawak si Charisse sa kanyang mesa, huminga ng malalim. Nalaman na rin ni Sabrina ang tungkol sa kanyang mga anak. Mabilis kumakapal ang panganib sa paligid ng kanyang pamilya at kailangan niyang maging mas mabilis upang protektahan sina Liam at Ethan. Di na nakatagal ang matinding kuryosidad at hinala sa dibdib ni Mike Owen Montenegro. Kinabukasan, maaga siyang umalis sa kanyang penthouse at nagtungo sa pampublikong parke. Na ilang kanto na lamang ang layo mula sa bahay ni Charisse. Ayon sa ulat ng kanyang pribadong investigador, doon madalas dalhin ng yaya ang 2 bata kapag maganda ang panahon sa umaga. Nakatayo si Mike sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nakasage siya ng itim at simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang tindig halatang hindi ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata nakatutok sa 2 maliksing batang lalaki na masayang nagpapasahan ng isang kulay pulang Empire Ball sa damuhan. Habang pinapanood sila ni Mike, pabilis ang tibok ng kanyang puso. May isang di may paliwanag na kurot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang nararamdaman na kailanman ay hindi pa niya naranasan sa kanyang buong buhay. Biglang sumobra ang sipa ng isa sa mga bata. Gumulong ang bola patungo sa paanan ni Mike. Huminto sa pagtakbo ang 2 bata at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nagangat sila ng tingin sa matangkad na lalaki. Napatigil ang paghinga ni Mike. Sa malapitang distansya, halos mabitawan niya ang kanyang tinitimping emosyon. Ang hugis ng mukha ng 2 bata, ang matangos na ilong, ang makakapal na kilay at higit sa lahat, ang tsokolating mga mata, na eksaktong-eksakto sa kanyang sariling mga mata kapag tumitingin siya sa salamin. Mister, pwedeng makuha yung bola namin? Tanong ng batang mas matapang ang tindig, si Liam. Dahan-dahan, lumuhod si Mike sa damuhan upang maging kapantay ang 2 bata. Kinuha niyang bola at hawak-hawak ito habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Anong mga pangalan ninyo? Mahina at pabulong na tanong ni Mike. Ang bariton niyang boses bahagyang napao sa matinding emosyon. Ako po si Liam at siya naman po si Ethan, sagot ng bata habang nakatitig din sa kanya ng may kuryosidad. Sinong tatay ninyo? Tanong ulit ni Mike habang pakiramdam niya may malaking bara sa kanyang lalamunan.
Bago pa man makasagot si Liam, isang mabilis at hingal na boses ang sumigaw mula sa di kalayuan. Liam! Ethan! Mabilis na tumakbo si Charisse patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay balot na matinding takot, galit at pag-aalala. Nang makalapit siya, mabilis niyang tinulak ng bahagya ang mga bata sa kanyang likuran upang protektahan ng mga ito mula kay Mike. Yaya, dalhin mo muna ang mga bata sa sasakyan. Bilis! Utos ni Charisse sa katulong na kasunod niya. Mommy, sino siya? Tanong ni Ethan habang hinihila ng yaya. Pumasok na kayo sa loob, baby. Maotoridad na sabi ni Charisse bago pinalayo ang mga bata. Dahan-dahan tumayo si Mike mula sa kanyang pagkakaluhod. Inalis niya ang kanyang salamin at tiningnan si Charisse. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mailarawang galit at sakit. Mike, anong ginagawa mo rito? Bakit mo nilalapitan ang mga anak ko? Galit na tanong ni Charisse habang pilit na tinatago ang pandalamig ng kanyang mga kamay. Tumingin si Mike sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon sa sasakyan kung saan nakapasok na ang kambal. Mga anak mo? Pabulong ngunit mabalasik na tanong ni Mike. Charisse, huwag mo akong magawang tanga. Sila ba? Sila ba ang dahilan kung bakit ka tumakas? 6 na taon na ang nakalilipas? Sila ba ang mga anak ko? Walang kinalaman ng mga anak ko sa iyo, Mike. Lumayo ka sa aming mag-iina. Mabilis at galit na pahayag ni Charisse bago tuluyang tinalikuran ng lalaki upang pumasok sa kanyang sasakyan at patakbuhin ito pa uwi. Ngunit hindi tumigil si Mike. Buntot pagong na sinundan ng kanyang itim na sasakyan ang kotse ni Charisse hanggang makarating sila sa tapat ng bahay nito. Nang maipasok ng yaya ang kambal sa kanyang silid, narinig ni Charisse ang marahas na pagbalibag ng pinto sa sala. Nakaabang na doon si Mike, madilim ang muka, baka sa matinding galit sa bawat hakbang. Paano mo nagagawang itago ang mga anak ko sa akin, Charisse? Sigaw ni Mike. Nag-e-echo ang baritono niyang boses sa buong kabahayan. 6 na taon silang gulang, kasingsing ng panahon ng umalis ka pagkatapos ng gabing yon? Dahil natatakot ako, sigaw rin ni Charisse habang di na napigilang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Natatakot akong ipalaglag mo sila dahil wala sila sa kontrata natin. Natatakot akong kunin mo sila dahil mas makapangyarihan ka. Hindi ko alam gaano kahirap ang magpalaki ng anak ng mag-isa habang nagtatago at takot na takot araw-araw. Napatigil si Mike. Ang galit na bumabalot sa kanyang katawan tila biglang naparam. Pinalitan ng matinding guilt, gulat at pangungulila. Tinitigan niya ang umiiyak na babae, ang babaeng nagtiis sa lahat ng hirap at takot habang siya'y nabuhay sa galit sa nakalipas na 6 na taon. Hindi ko kailanman ipapalaglag ang sarili kong dugo, Charisse, pabulong at nanginginig na sabi ni Mike. Dahan-dahan dumapit si Mike, inabot ang kanyang malalaking palad sa mukha ni Charisse, dahan-dahang pinunasan ng mga luhang umaagos sa pisngi nito. Ang matinding galit at tensyon sa pagitan nilang dalawa, mabilis na palitan na isang nag-aalam na pagnanasa at pangungulila na 6 na taon nilang pinigil. Tinitigan ni Mike ang mga labi ni Charisse. Bago pa man makapagsalitang muli ang babae, niyakap niya ang kanyang bisig sa bewang nito at marahas na hinila si Charisse pabalik sa kanyang dibdib upang halikan to ng madiin at puno ng pagnanasa. Bahagyang nagulat si Charisse, ngunit ang init ng katawan ni Mike, ang pamilyar nitong amoy at ang pag-ibig na kailanman ay hindi namatay sa kanyang puso ay tuluyang sumiklab. Pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Mike habang gumaganti sa bawat halik ng lalaki. Pumainan lang ang matinding init sa loob ng silid. Sa gabing yon, sa kabila ng mga banta, lihim at galit ng nakaraan, muli silang nagsalo sa isang mainit, nag-aalab at walang kapantay na gabi ng pagnanasa at pag-ibig. Nang sumikat ang unang sinag ng araw mula sa bintana ng silid, nagising si Charisse na nakatulala at pamilyar ang init ng isang bisig na mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang. Si Mike, nakatagilid to sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog at may mga bahagyang ngiti sa labi na tila ba nahanap na nito ang kanyang pinakapayapang tahanan pagkalipas ng 6 na taon. Tinitigan ni Charisse ang mukha ng lalaki, ang mga kilay nitong madalas na nakasimangot, ang kanyang matangos na ilong at ang mga labing pumatak ng libo-libong pangako kagabi sa gitna ng matinding init at pagnanasa.
Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Charisse ang dating pagmamahal na kailanman ay hindi nakabawas sa kanyang puso. Ngunit mabilis siyang ginising ng katotohanan. May kasintahan si Mike, si Sabrina, at higit sa lahat ang mundong ginagalawan ng mga Montenegro ay nananatiling isang kulungan na kayang sumira sa kanyang buhay at sa kinabukasan ng kanyang dalawang anak. Di siya bumalik sa bansang to upang maging kabit, parausan o panandali ang aliw lamang ng kanyang dating asawa. Dahan-dahang inalis ni Charisse ang kamay ni Mike sa kanyang bewang. Bumangon siya ng walang anumang ingay. Kinuha ang kanyang bathrobe at mabilis na naglakad patungo sa banyo upang maligo at ayusin ang kanyang sarili. Nang lumabas siya pagkalipas ng 20 minuto, nakaupo na si Mike sa gilid ng kama. Walang suot na damit pang itaas, magulong buhok at nakatitig sa kanya na may halong lambing at pagnanasa. "Good morning," malambing na bati ni Mike habang pilit umaabot ang kamay upang hawakan si Charisse. "Halika rito." Umayos ng tayo si Charisse at formal na iniwas ang kanyang katawan. Formal na iniwas ang kanyang katawan, malamig at walang emosyon ang kanyang pabata habang nakatitig sa bilyonaryo. "Bumangon ka na, Mike. Magbihis ka na at umalis bago magising ang mga bata," formal na utos ni Charisse. Kumunot ang noo ni Mike, ang lambing sa kanyang mukha, mabilis na napalitan ng pagtataka at galit. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa kapatid ng bintana kung saan nakatayo si Charisse. "Anong ibig mong sabihin, Charisse? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin kagabi, sasabihin mo lang sa akin na umalis ako?" Tanong ni Mike. Ang baritono niyang boses ay naging mabalasik muli. "Ang nangyari kagabi ay isang malaking pagkakamali." Diretsahang sagot ni Charisse habang nakatingin ng diretsyo sa mata ng lalaki. "Napadala tayo sa emosyon at sa nakaraan, ngunit hindi yun binabago ang katotohanan." "Anong katotohanan?" Galit na sigaw ni Mike. "Tayong magkasama, Charisse. Ako ang aba ng mga anak mo." "May nobya ka, Mike," singhal ni Charisse pabalik. "At ako, hindi na akong Charisse na mabilis mong pupwedeng kontrolin o gamitin kapag gusto mo. Hindi ako papayag maging kabit o parausan mo lang kapag nakakaramdam ka ng pangungulila." Napatigil si Mike. Ang salitang kabit at parausan ay parang sampal na tumama sa kanyang mukha. "Hindi kita tinuturing na parausan. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng mga anak ko," pagpapatuloy ni Charisse habang matatag na nakatayo, "kailangan natin gawin to sa tamang paraan. Formal, legal at may respeto sa buhay ng bawat isa. Wala nang kontrata, wala nang pananakot, at wala nang dumi ng pangalan ko at ng mga anak ko." Napatitig si Mike sa kanya. Sa kabila ng galit na nararamdaman nito, hindi nito maikakaila ang matinding paghanga sa lakas ng loob at pagpapahalaga sa sarili na ipinakita ng babae. "Matuto kang maghintay, Charisse," pabulong na wika ni Mike habang dahan-dahan sinusuot ang kanyang damit. "Aayusin ko ang lahat, at kapag malinis na ang lahat, sisiguraduhin kong babalik ka sa akin ng buo." Di naging matagal ang pananahimik ng mga kaaway. Nakarating kay Sabrina Villarreal ang balita tungkol sa madalas na pagpunta ni Mike sa tahanan ni Charisse at ang tungkol sa dalawang batang kamukhang kamukha ng bilyonaryo. Naunawaan ng modelo na kapag formal na kinilala ng pamilya Montenegro ang dalawang tagapagmana, ganap nang mawawalan ng halaga ang kanyang posisyon sa buhay ni Mike. Dahil dito, gumawa si Sabrina ng isang mabilis at maduming plano upang sirain ang kumpanya ni Charisse bago pa man to tuluyan makatayo sa merkado. Ginamit ni Sabrina ang kanyang impluwensya sa media at sa ilang tiwaling inspektor sa industriya ng pampaganda. Sa loob lamang ng 3 araw, kumalat sa mga pangunahing pahayagan at sa mga social media platform ang balita ng mga produkto ng C-Beauty Group ay nagtataglay di umano ng mapanganib na kemikal na nagdudulot ng matinding pinsala sa balat. Bumagsak ang benta ng kumpanya, isa-isang nagkansela ng kontrata ang mga malalaking distribution partner ni Charisse sa buong bansa. Habang nakatitig si Charisse sa kanyang laptop sa loob ng kanyang opisina, marahas na bumukas ang pinto at pumasok si Mike. Halatang galing ito sa isang mahalagang pagpupulong, ngunit baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Nabalitaan ko ang nangyayari sa C-Beauty Group," pahayag ni Mike habang lumalapit sa mesa ni Charisse. Si Sabrina ang may gawa nito. Ginamit niya ang koneksyon ng pamilya niya para baliktarin ang mga ulat ng laboratorio. "Alam ko," malamig ngunit matatag na sagot ni Charisse habang di inalis ang tingin sa mga dokumento.
Gagamitin ko ang legal team at PR agency ng Montenegro Enterprises para linisin ang pangalan ng kumpanya mo sa loob ng 24 na oras. Alok ni Mike. Ako na ang bahala sa lahat, Charis. Binaba ni Charis ang kanyang hawak na panulat at dahan-dahan tumingin sa mga mata ng lalaki. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mike. Maotoridad na sagot ni Charis at lalong hindi ko kailangan ng proteksyon ng mga Montenegro. Charis, sirang-sira ang reputasyon ng kumpanya mo. Giit ni Mike. Mawawala lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 6 na taon. Pinaghirapan ko to nung wala ka at ipaglalaban ko to nang wala ka. Matapang na wika ni Charis habang tumatayo. Gagamitin ko ang sarili kong tapang at kakayahan para puksain ang mga taong gustong sumira sa akin, kasama na ang nobya mo. Panoorin mo kung paano ko ibabagsak ang mga nagtatangkang umapak sa pangalan ko. Di nagsayang ng oras si Charis. Pinakita niya sa buong industriya na ang babaeng pilit nilang ibinabagsak ay hindi na ang dating mahina at walang laban na naging biktima ng kapalaran. Sa loob lamang ng 48 oras, nagsagawa ng sariling investigasyon ang kanyang internal security team. Gamit ang kanyang mga international na koneksyon mula sa Europa, mabilis na nakuha ni Charis ang mga bank transfer records at mga pampublikong mensahe na nagpapatunay na binayaran ni Sabrina Villarreal ang isang tiwaling researcher para palitan ang resulta ng laboratory test ng CBT Group. Hindi lang yon, kumuha rin si Charis ng mga sertifikasyon mula sa mga pinakamalalaking independent testing center sa Switzerland at Asia na nagpapatunay na ligtas, organic at walang anumang nakalalasong kemikal ang kanyang mga produkto. Nagtatag si Charis ng isang pambansang press conference sa pinakamalaking convention hall sa lungsod. Dinaluhan ito ng daan-daang mamamahayag, bloggers at mga kinatawan ng iba't ibang kumpanya. Nakatayo si Charis sa gitna ng entablado, suot ng isang eleganteng puting suit na nagpapakita ng kanyang pambihirang otoridad. Sa kanyang likod ay ang malaking screen kung saan isinapubliko niya lahat ng legal na dokumento, resibo ng bayaran at mismong pag-amin ng researcher na binayaran siya ni Sabrina. Ang aking kumpanya ay itinayo sa pamamagitan ng dugo, pawis at katapatan para sa aking mga anak. Pahayag ni Charis sa harap ng mga kamera habang tahimik ang buong silid. Hindi ko hahayaan ng sino man, kahit ang pinakamakapangyarihang tao o pamilya na sirain ang pangalang tinaguyod ko. Kasabay nito, formal kong inihahabla ng kasong libel at malicious mischief si Miss Sabrina Villarreal. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Mike sa gitna ng kadiliman ng VIP balcony habang pinapanood niya ang bawat galaw ni Charis sa entablado. Napangiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng matinding paghanga at pagmamalaki. Na-realize ni Mike na ang babaeng to hindi na kailangan ng kanyang proteksyon, ngunit ito ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay at para mangyari yon, kailangan niya nang linisin ang kanyang sariling bakuran. Pagkatapos ng matagumpay na press conference ni Charis, agad pumunta si Mike sa luxury mansion ng pamilya Villarreal. Baka sa kanyang mukha ang malamig at hindi maikakailang galit. Sa loob ng malaking sala, nandoon si Sabrina habang balisa at galit na nakatitig sa telebisyon. Napapalibutan ang silid ng mga basag na palamuti na ibinalibag nito sa matinding takot at pagkabigo. "Babe!" sigaw ni Sabrina nang makita na si Mike. Mabilis siyang lumapit at nagtangkang humawak sa bisig ng bilyonaryo. "Napanood mo ba mga kasinungalingan ng babaeng yan? Iniimbento niya lahat ng mga papel na yan para sirain ako at ang pamilya ko." Marahas na itinulak ni Mike ang mga kamay ni Sabrina papalayo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo, pati na ang mga mata. "Huwag ka nang magsinungaling, Sabrina." Malamig at mababang boses ni Mike. "Nakuha na ng mga abogado ko ang eksaktong kopya ng bank transfer mula sa personal mong account patungo sa researcher. Alam ko ang bawat dumi ng ginawa mo." Nanlamig ang buong katawan ni Sabrina. Nanginginig ang kanyang mga labi habang napapaatras. "Mike, ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayokong agawin ka sa akin ng babaeng yan. Tapos na tayo, Sabrina." Maotoridad na deklarasyon ni Mike. Walang kasal na mangyayari at walang anumang pakikipag-alyansa ang Montenegro Group sa pamilya mo. "Hindi mo po pwedeng gawin sa akin to," sigaw ni Sabrina habang umaagos ang kanyang mga luha.
Pamilya ko ang kailangan mo sa negosyo. Kakampi mo kami. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang taong gumagamit ng maduming paraan para lang manira ng iba, sagot ni Mike habang dahan-dahang tumatalikod. Huminto siya ng ilang segundo at lumingon muli kay Sabrina nang may matinding pagbabanta. Nalaman ko rin ang ginawa mong pagtatangka na takutin ang mga anak ko. Magpasalamat ka sa batas dahil kaso lang inihabla sa'yo ni Charisse. Dahil kung ako magpaparusa sa'yo, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng negosyo at pangalan ng buong pamilya mo sa bansang ito. Iniwan ni Mike si Sabrina at nagwawala sa gitna na nawasak nitong mga ambisyon. Formal nang pinalaya ni Mike ang kanyang sarili mula sa nakaraan upang maihanda ang kanyang buong buhay para sa tayong babaeng kanyang minamahal. Mabilis lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng makasaysayang pagbagsak ng reputasyon ni Sabrina Villarreal at ng kanyang pamilya. Sa tulong ng matatag na ebidensya at suporta ng publiko, muling umangat ang CBT Group sa merkado. Mas malakas, mas tanyag at mas pinaniniwalaan ng mga mamumuhunan. Naging mas maayos na rin ang takbo ng buhay ni Charisse dahil sa pagiging tapat at seryoso ni Mike sa kanyang pangakong maging mabuting ama. Pinalambot nito ang matigas na pader sa puso ng babae. Araw-araw pumupunta si Mike sa bahay upang makasama ang kambal. Tinuturo sa kanila ang paglalaro ng chess. Binabasahan sila ng mga kwento bago matulog at ipinaparamdam sa dalawang bata ang pagmamahal ng isang ama na ipinagkait sa kanila sa loob ng 6 na taon. Ngunit isang maaliwalas na Martes ng umaga, habang sinusuri ni Charisse ang mga ulat sa kanyang opisina, biglang umiikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa gilid ng kanyang desk habang dumarating ang isang matinding pagkahilo. Nagtakip ng bibig si Charisse nang maramdaman niya ang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa pribadong banyo ng kanyang opisina upang sumuka. Nang kumalma na ang kanyang pakiramdam, tumitig siya sa salamin. Mabilis ang kanyang paghinga habang pumapasok sa kanyang isip ang isang pamilyar na sensasyon. Ang eksaktong naramdaman niya, 6 na taon na ang nakalilipas nang magdalang tao siya kina Liam at Ethan. Pinaalala ng kanyang isip ang gabing yon, ang gabing puno ng init, galit at nag-aalab na pagnanasa kasama si Mike sa kanyang silid. Nang hapong din yon, secretly, nagtungo si Charisse sa isang pribadong klinika upang magpatingin sa kanyang OB-GYN. Pagkalipas lamang ng ilang oras ng pagsusuri sa dugo at ultrasound, pumasok ang doktor na may hawak na puting envelope at nakatiping ngiti sa mga labi. "Congratulations, Miss Corpus," malambing na pahayag ng doktor. "You are 4 weeks pregnant. Healthy ang kinalalagyan ng fetus?" Napatulala si Charisse sa hawak na resulta ng ultrasound. Ang gabing yon, ang gabing inaakala ng isang pagkakamali lamang, ay muling nagbunga na isang bagong buhay. Nangilid ang mga luha sa kanyang pisngi habang pilit na inuunawa ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya ang takot at walang laban na Charisse tulad ng noon, ngunit pumasok ang pangamba sa kanyang dibdib. Sasabihin niya ba agad ito kay Mike? Paano kung isipin ng lalaki na ginagamit niya ang bagong sanggol upang itali ito sa kanya? O handa na ba ang dalawang buuin ang pamilyang matagal nang nawasak? Hawak ang ultrasound result at ang mga dokumento mula sa klinika, dahan-dahan pumasok si Charisse sa kanyang tahanan. Pagkabukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang napakatamis na eksena na nagpalambot sa kanyang puso. Nasa gitna ng sala si Mike, nakaupo sa carpet habang nakikipaglaro ng Lego sa kambal. Masayang-masaya sina Liam at Ethan habang tinutulungan sila ng kanyang ama o mabuuin ang isang malaking kastilyo. Ang baritonong tawa ni Mike na matagal nang nawala ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tunog na puno ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Nang mapansin ni Mike ang pagdating ni Charisse, agad tong tumayo. Inutusan ang yaya na dalhin muna ang mga bata sa kabilang kwarto upang magmerienda. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa may sala, lumapit si Mike kay Charisse. Ang mga mata ng bilyonaryo ay puno ng matinding emosyon, katapatan at pagsisisi sa mga pagkakamali ng nakaraan. "Charisse, kailangan natin mag-usap," malambot at seryosong wika ni Mike. "Wala na si Sabrina sa buhay ko at wala na rin akong pakialam sa anumang sasabihin ng pamilya ko o ng lipunan."
Dahan-dahan inabot ni Mike ang mga kamay ni Charisse. Pinagmasdan ng mukha ng babaeng kaisa-isang minahal niya. 6 na taon akong nabuhay sa gitna ng galit at kadiliman. Dalang akala ko tinapon mo ko. Ngunit ang makita kita ulit, na-realize ko na ikaw lang pala ang tanging liwanag sa buhay ko. Pagpapatuloy ni Mike. Ayoko na ng kontrata. Ayoko na ng laro. Gusto ko na lang buuin ang pamilya natin sa tamang paraan. Dahan-dahan lumuhod si Mike sa harap ni Charisse. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box at binuksan ito. Isang pambihirang singsing na may malaking brilyante ang kumislap sa gitna ng ilaw. Pumapayag ka bang maging asawa ko ulit, Charisse? Sa pagkakataong to, wala nang pilitan, wala nang lihim kung hindi dahil sa pag-ibig. Nangilid ang mga luha sa mata ni Charisse. Hindi niya na napigilan pa ang pag-agos ng kanyang emosyon. Inabot niya ang kamay ni Mike upang patayuin ito. Sa halip na agad sumagot, kinuha ni Charisse mula sa kanyang bag ang document at dahan-dahang iniabot ito kay Mike. Kumunot ang noo ni Mike sa pagtataka habang binubuksan ang papel. Ngunit habang binabasa niya ang opisyal na ulat ng doktor, dahan-dahan lumalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding gulat at walang kapantay na ligaya. Oo, buntis ka? Pabulong at nanginginig na tanong ni Mike habang nakatitig sa mga mata ni Charisse. Magkakaroon tayo ulit ng baby? Tumango si Charisse habang nakangiti sa kanya sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, Mike, buntis ako at sa pagkakataong to hindi na ako tatakbo. Hindi ko na itatago ang anak natin sa'yo. Isang napakalakas na buntong hininga ng kaginhawaan ang pinakawalan ni Mike bago niya marahas ngunit maingat na niyakap si Charisse. Inangat niya ito ng bahagya at hinalikan sa mga labi. Isang halik na puno ng pangako, pag-ibig at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Papakasalan kita, Charisse, pabulong na panata ni Mike sa pagitan ng kanyang mga halik. Sisiguraduhin kong walang makakasakit sa inyo ng mga anak natin. Mamahalin at poprotektahan ko kayo habang buhay. Pinalibutan ng init at pagmamahal ang buong tahanan nang lumabas ang kambal mula sa kwarto at patakbong yumakap sa magkabilang binti ng kanilang mga magulang. Ang nakaraang puno ng sakit, galit ay tuluyan ng natapos. Nagbigay daan sa isang bagong simula ng pamilya Montenegro na binuo sa matibay na pundasyon ng pag-ibig at katapatan. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nung gabing buuin ni na Mike at Charisse ang kanilang nasirang nakaraan. Katiklan, Boracay. Ang sikat na puting buhangin ng isla ay pinalalamutian ng libo-libong sariwang puting rosas at orchids. Ang tunog ng malalambot na aron ng dagat at ang pagtugtog na isang pambihirang acoustic orchestra nagbibigay ng napakapayapa at romantikong amoy sa paligid. Nakatayo si Mike Owen Montenegro sa dulo ng altar na gawa sa kahoy at mga bulaklak. Suot niyang isang eleganteng cream suit na lalong nagpapatangkad at nagpapagwapo sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging malamig at maotoridad na bilyonaryo, nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa dulo ng aisle. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang groomsman, sina Liam, Ethan at 9 na taong gulang na ngayon. Parehong nakasuot ng miniature suit ang dalawang bata, kamukhang kamukha ng kanyang ama. Sa bisig naman ng yaya ay ang 3 taong gulang na si Micaela, ang bunsong anak ni na Mike at Charisse na isinilang mula sa kanilang muling pagtatagpo. Nang magsimulang tumugtog ang kantang Beautiful in White, dahan-dahang bumuka sa mga pinto ng Grand Entrance. Pumasok si Charisse may corpus. Napasinghap lahat ng bisita. Suot ni Charisse ang isang napakagandang strapless wedding gown na gawa sa Italian lace at pinalalamutian ng pino at kumikislap ng mga kristal. Ang kanyang buhok nakaayos ng paitaas, nagpapakita ng kanyang magandang leeg. Wala na ang takot at pag-alinlangan sa kanyang mga mata, tanging purong pag-ibig, tiwala at kaligayahan lamang ang makikita rito. Habang naglalakad si Charisse patungo sa altar, tumulong isang patak ng luha mula sa mga mata ni Mike. 6 na taon siyang nangarap na makita ang babaeng to na naglalakad patungo sa kanya, hindi dahil sa isang malamig na kontrata ng negosyo, kundi dahil sa pag-ibig.
Nang makarating si Charis sa harap ni Mike, inabot ng bilyonaryo ang kamay ng kanyang kabiyak at hinalikan to ng buong lamig. "Napakaganda mo," pabulong na sabi ni Mike matapos ang beses na matinding emosyon. "Para sa'yo lang," nakangiting sagot ni Charis. Humarap sila sa pari. Sa gitna ng seremonya, nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng vows, dahan-dahang kinuha ni Mike ang mic at tinitigan si Charis sa kanyang mga mata. "Charis, 6 na taon akong nabuhay sa paniniwalang sapat na ang salapit kapangyarihan para maging buong isang tao. Ngunit nang umalis ka, dinala mo ang kalahati ng aking kaluluwa." Simula ni Mike, nanginginig ang boses. "Salamat dahil sa kabila ng mga pagkakamali mo, sa kabila ng galit at takot, binigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama nina Liam, Ethan at Mikaela at maging lalaki na nararapat para sa puso mo. Pangako, mula sa araw na to, ang bawat araw ng buhay ko ay ilalaan ko para protektahan, mahalin at pangalagaan ka. Wala ng kontrata, ikaw ang aking magpakailanman." Naiyak si Charis habang pinitik nito ang kanyang luha bago nagsalita. "Mike, natakot ako noon dahil akala ko wala akong laban sa mundong ginagalawan mo. Ngunit pinakita mo sa akin na handa mong iwan lahat para sa aming mag-iina," sagot ni Charis. "Kinalimutan ko na ang sakit ng nakaraan dahil ang kasalukuyan at hinaharap. Nakasama ka ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Minahal kita noon sa gitna ng dilim, ng lihim, at mamahalin kita ngayon ng buong tapang sa harap ng Diyos at ng ating mga anak." Nang ihayag ng pare na sila ay opisyal ng mag-asawa, inabot ni Mike ang bewang ni Charis at inangat ito ng bahagya habang ginagawad ng isang matamis, matagal at puno ng pasyon na halik na sinalubong ng malakas na palakpakan ng lahat ng bisita. Nang sumapit ang gabi, ginanap ang resepsyon sa dalampasigan. Habang nagpapatugtog ng masayang musika at sumasayaw ang mga bisita, dahan-dahang lumabas sina Mike at Charis patungo sa tahimik na bahagi ng dalampasigan kung saan malayo sa ingay. Nakalimutan nila ang kanilang mga sapatos. Naglalakad sila ng nakapaa sa malamig na buhangin. Ang mga alon ay dahan-dahang humuhugas sa kanilang mga paa. Nakalapat ang braso ni Mike sa balikat ni Charis habang nakasandal ang ulo sa babae sa dibdib ng lalaki. Sa di kalayuan, nakikita nila sina Liam at Ethan na nakikipaghabulan sa dalampasigan habang hawak ng yaya si Mikaela na tumatawa. "Masaya ka ba?" tanong ni Mike habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Charis. "Sobra," nakangiting sagot ni Charis habang nakatitig sa mga bituin ng kalangitan. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng 1 taong kontrata, ng pagtakas ko at ng 6 taong pagtatago, dito rin pala tayo hahantong? Pumihit si Mike upang harapin si Charis. Inabot ng kanyang 2 kamay ang mukha ng kanyang asawa at tinapat ang kanyang mga labi sa tenga nito. "Hindi lang itong hahantongan natin, Mrs. Montenegro," pabulong at nakatutuksong wika ni Mike. Nagbabalik ang pamilyar na init at pagnanasa sa kanyang mga mata. "Gabi na, at may utang ka pa sa akin?" Natawa ng mahina si Charis at tinampal ng bahagya ang dibdib ng lalaki. "Utang? Anong utang?" "Yung sinabi ko sa iyo nung gabi sa limousine?" Ngumiti na nakakaloko si Mike habang dahan-dahan binababa ang kanyang mga halik sa leeg ni Charis. "I want you in my bed, pero sa pagkakataong to, hindi bilang kabayaran sa galit, kung hindi, bilang patunay na sakin ka habang buhay." Niyakap na mahigpit ni Charis ang leeg ng kanyang asawa at binigay ang kanyang buong pusong pag-ibig sa mga halik nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang patunay na ang pag-ibig ay nasubok ng panahon. Lihim at galit ay ang pag-ibig na kailanman hindi magwawakas. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga ka-Ayesha TV at mga taga-subaybay saan mang sulok ng mundo. Ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat kabanata. Sa ating mga minamahal na kababayang OFW, mga bagong bayani na nagtitiis sa pangingibang bansa para sa magandang kinabukasan ng pamilya.
Naway magdulot ng kwentong ito ng konting aliw, ligaya at pampalipas oras sa inyong pananabik sa pamilya sa Pilipinas. Saludo po kami sa inyong sakripisyo at katatagan. Sa lahat ng ating mga listeners, marami pong salamat sa inyong mga comment, like at pagbabahagi ng ating kwento. Katulad ni Charis, naway magsilbing inspirasyon sa atin na maging matatag at huwag sumuko sa kahit anong pagsubok sa buhay. Ipagpatuloy po natin ang pagmamahalan at pagtataguyod sa ating mga pamilya. Hanggang sa muling kwentuhan at susunod na nakakakilig at nakakaantig na kwento dito lang sa Ayesha TV. Muli, ako po si Miss Sandra, nagpapasalamat at nagmamahal sa inyong lahat. God bless us all.